Hi guys, another day, and this video is not about any product related or any video pertaining to a wedding tips advice. So this video is all about topic of friends or relationship to other people na lang generally. Ayun. Yung about to sa maintain ng pagiging pakikipagkaibigan, siguro just be true to yourself. Like, totoo yung sinasabi nilang pag totoo ka and mahal ka ng mga taong kinabibilangan mo, tatanggapin ka nila. Pero dahil yung pagiging totoo nyo, wag namang OA na kahit na nakakasama kayo ng ugali nyo na para bang nang aapa kayo ng mga person. So, wag naman ganun. May mga ano naman tayo talaga, kanya-kanyang arte. Yung mga seasonal lang na arte, wag araw-arawin, mga ganun. O kaya, basta alam nyo na yun, yung mga bagay na ano, non-negotiable naman na pag-uugali. Huwag yung ano, di ba? Parang pinarir nyo na parang ayaw nyo nang baguhin yung ugali. Alam ko hindi tayo perfecto, lahat tayo may mga anong inner kinembebel sa sarili. Pero, ang sinasabi ko lang, syempre, okay lang naman magpakatotoo. Kaya lang, syempre, alam naman natin kung ano yung mga negative things about sa atin. Tapos yun nga, siguro yung pag-maintain sa pagiging magkaibigan, ang importante para sa akin, gaya lang din ng standard ko when it comes sa relationship as a couple. Unang-una, syempre, yung honesty. Honesty para sa akin. Pag may mga bagay kang ayaw na sabihin, kasi hindi naman tayo manghuhula para ano, 'di ba? Unlike kung observer ka, napakagaling mong mag-observe, matalino ka, mapagmatyag ka, kung magigets mo, kaso kung slow tayo, 'di ba? Paano natin mahulaan yung mga bagay-bagay? Kaya maganda, mahalaga para sa akin yung honesty kasi siguro even kahit masama man yung pagiging honest na sasabihin niya, I mean, masama man yung term na bibitawan niya dahil honest siya, para sa akin pagpapakatotoo yun. Mas na-appreciate ko yung tao doon sa ganung bagay kaysa, alam mo yun, behind the back, marami ng sinasabi, ginagawa, parang gano'n. Or even may mga silent treatment kasi na mafe-feel mo talagang parang hindi na genuine yung treatment sa'yo as a friend, gano'n. So, mafe-feel mo naman yun. So, yun yung unang-unang factor kung ba't na-maintain ko. And syempre, yung willingness mo kung ano yung gusto mong ibigay na effort, okay lang, kahit na gaano kaliit yan, appreciated kita, ganyan. Pero kapag yung mga bagay na parang pilit lang, mafe-feel mo din yun. Kapag kunwari binabaliwala ka, tinitake for granted ka, hindi ka, alam mo yun, parang walang consideration para sa'yo. Alam niyo yun sa mga sarili niyo. Paano man ako maging kaibigan siguro sa ibang tao. Ako personally, syempre magsasalita ako para sa sarili ko. Eh, syempre iba't iba tayo ng nararamdaman, gano'n na nga. So, um, ako bilang kaibigan, simple lang, hindi mahirap kunin loob ko dahil gumawa ka lang ng kabutihan sa akin, ay Diyos ko, grabe trato ko sa iyo, para kang special person with kinemebals. Basta ayun, iba-iba. Pakitaan mo lang ako ng mabuti dahil kaya mo na akong mano. Pero syempre ako, observer ako. Alam ko kung kailan ako niloloko. Alam ko, basta, kahit hindi mo sa akin sabihin na uh, may hidden agenda ka, may something ka. Alam ko mag-identify ng personality. Alam ko kapag seasonal lang yung tao. Alam ko kapag ride or die ang atake ng pagiging kaibigan sa akin. So, ayun. Alam ko rin kapag may kailangan lang yung tao. I mean, sa tanda natin to, o wala na tayo sa kalendaryo, maloloko pa tayo. Charit. Pero ito totoo yun. Siguro minsan may instances, bulol tayo sa may instances lang talaga na nagko-considerate ako. Pero alam ko kung ano yung totoo. Mga ganun. So, ako kapag ka-feeling ko siguro hindi na okay yung situation dun sa tao, pinipili kong dumistansya. Pinipili kong maglaylo. So, wala ka nang marireceive na anything na ano, salita about sa akin. Ganun. Ganun lang. Parang, kasi naman, dahil, sino ba namang baliw yung di na nga okay, makikipag-usap ka, parang pipilit mo pa sarili mo, hindi sa totoo lang. Ewan ko, bahala kayo kung gusto niyo mag-effort. Kasi energy mo yun, parang social battery mo, tapos bibigay mo ng gano'n sa tao, tapos hindi naman talaga truly ano, gano'n yung ano mo. Pero minsan may mga kailangan tayo consider na bagay. Ako kasi as a person talaga, hindi naman importante sa akin yung status. Kasi minsan lalabas talaga yung situation na makikita mo yung tao na totoong kaibigan mo kapag nabigyan na kayo ng problema or pagka may pagsubok kayong pinagdaanan and na-surpass niyo talaga yun. Like, yun talaga yung magpapatibay sa inyo. Tsaka choice nyo rin if pipiliin yung isettle or pipiliin yung like iwan na lang yung situation or iwan yung isa't isa. Parang magpapadaig ba kayo dun sa nangyari or hindi. So most of the time, kapag ang tao, mas gusto na lang na iwan ka, hindi na yan pinag-uusapan. Wala nang confrontation. It's either nagpaparinigan na lang yan behind or something, hinayaan na lang yung sitwasyon na mangyari. So wala nang any explanation. Yun yung mga example na mga iniwan na lang yung sitwasyon sa ganung bagay. Yung isa naman is pag sobrang tapang mo, like, tingin mo mahalaga yung tao sa'yo, susugal ka na pag-usapan. Siguro depende rin doon sa kausap mo, if willing din siyang ayusin. If open-minded din siya na tanggapin kung ano yung mga perception mo, suggestion mo, ideas mo, or explanation mo about doon sa mga nangyari, mga ganun. So,
luckily, if may ganun ka kaibigan, ay, panalo ka, paldo ka. So, yun, good thing naman na may mga ganun kaibigan. Tsaka alam nyo, yung pinakamahalaga talaga sa lahat, hindi lang to about friendship, yung pinakamahalaga talaga sa lahat na i-invest natin is time. Siyempre, time. Time tsaka communication. Communication yung pinaka. Kasi, anin mo yung time kung um, hindi mo kayang mag-compose or hindi mo kayang express yung sarili mo. Siyempre, in a nice way. Yung i-deliver nyo, huwag naman laging galit, day. Baka umpisa pa lang, Diyos ko, winok-outan na kayo. Siyempre, express nyo naman yung mga sarili nyo ng mas clear. Di ba parang, minsan, hindi na natin napaparating yung mga bagay na gusto nating iparating doon sa tao kasi mas nauuna na yung emotion eh. Mas nangingibabaw na yung mga nararamdaman natin. Pasigaw na, paiyak na, ganyan. So, kumbaga parang siguro best time para makapag-usap pag kalmado na kayo both. Para at least walang involved na feelings, emotion. Kasi syempre, minsan hindi naman na natin talaga mababawi kung ano yung mga nasabi na natin. Mag-sorry man tayo. Tatatak na yun sa mga isipan eh. So, yun most of the time. Next question is, ano yung pinaka nalala na na-experience ko or na-encounter ko dun sa friendship or kung sino man yung kaibigan? Malala. Hindi ko masabi kasi siguro para sa akin yung malala, like magkakos siya ng trauma. Kasi marami naman ako na-encounter, maraming paulit-ulit na may encounter ka. Siguro, kinukonsiderate ko lang talaga na malala ang isang bagay pagka naging trauma siya. Like, siguro may takot na sa akin na maulit. But, ayun, sobrang luckily, kahit na paulit-ulit nangyayari sa akin yung yung ibang situation talaga. Never ko na feel na mag-doubt. Never ko naman na feel na maging paranoid sa mga bagay. Sa yun lang, para sa akin, wala pa naman, walang heavy, wala naman. Kasi sobrang, alam mo naman yun, sobrang guided and sobrang thankful talaga ako na hindi ako hesitant to give love. Yun lang, wala namang kondisyon. Basta lang, siguro maging totoo lang tayo. Sa akin ako, kung ako yung kaibigan naman, parang yung pinaka-standard or hinihingi ko lang siguro is maging totoo kayo. Maging totoo tayo. Kasi, yun naman yung pinapakita ko sa kahit na kanino kasi, yun nga sabi nga din sa isang kasabihan na parang, you deserve what you tolerate. So, siguro sa akin, kung meron man ako ito-tolerate, yung pagiging honest. Kasi yun yung gusto kong ma-receive na isang bagay. Whether it means na masasaktan man ako o hindi. Kasi para sa akin, masaktan man ako doon, may learning pa rin ako na mapupulit sa bagay na yun. Hindi ako perfecto. And syempre, kung nag-open man yung mga tao sa atin, kailangan siguro open-minded lang din tayo. Kasi hindi pwedeng parating papabor sa atin yung panahon o sitwasyon na tayo lang yung may valid feelings. Mutual decision siya, mutual feeling siya. So, dapat transparent yung mga pagtatanong natin, transparent yung consideration, explanation. So, dapat umiikot lahat ng communication na yun. So, bawat isa na involved dun sa situation. Next question is, paano ko napatawad or paano ka magpapatawad dun sa kaibigan mo kung nakagawa sa inyo ng pagkakamali? Paano ba ako nagpatawad? Siguro hindi na kailangan mag-sorry. Ito honestly, hindi naman tayo most of the time nakaka-receive ng sorry or apologize sa ibang tao na nakasakit sa atin. Kasi madalas hindi din sila aware na nasaktan tayo. Or minsan aware sila pero hindi din nila alam paano i-compose yung sarili nila. Or isa pa is, hindi talaga nila mean mag-sorry. Pero syempre, if you love yourself, syempre, love yourself, charot lang. Hindi, syempre, kung mahal mo yung sarili mo, unang-una, magpatawarin mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Kasi kung may nangyari mang mga bagay na hindi maganda sa atin, generally ulit, hindi lang about pagiging pagkaibigan, kailangan tanggapin mo na may mali ka doon sa sitwasyon. I-sort mo paano nangyari yun. Hindi pwede kasing siya lang yun, dahil kahit na maliit lang yung impact na ginawa mo. Ganito lang ginawa ko, may mali ka pa din doon. So, unang-una, in the first place, kahit hindi, ako yun yung paraan ko para maging magaan yung loob ko. Na, unang-una, patawarin mo muna yung sarili mo. At the same time, patawarin mo na rin yung tao. Kung kaya mo, kung kaya mo patawarin yung tao, why not? Patawarin mo. I mean, alam ko hindi siya applicable para sa iba na hindi pa nagsasorry, paano mo patatawarin yung tao, ganito, ganito. But, possible yan possible yun. If gusto nyo nang pakawalan yung bigat na nararamdaman nyo, iiyak nyo. Okay lang yun, iiyak nyo, sabihin nyo lahat na nararamdaman. Ako kasi yung paraan ko para ma-release lahat ng pain, para hindi ako makasakit ng ibang tao. Nagda-diary lang ako before. Diary, o kaya notes, yung mga ganun, o kaya iyak lang ako. Yun yung paraan ko para ma-release ko yung pain. Then after that, okay na ako. Alam ko sa sarili ko, napatawad ko na yung mga yun. Napatawad ko na yung mga taong nakasakit sa akin. At the same time, napatawad ko na rin yung sarili ko. Hindi man ako nakahingi ng sorry din for them. Alam kong pinagpasa Diyos ko na lang siya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba, may mga taong hindi nila makompose yung sarili nila and may mga taong hindi na kayang maipaabot yung sorry nila dun sa taong nasaktan nila. So, para sa'yo, ikaw na yung bahala, paano mo siya i-manage din kung alam mo yun na parang sa'yo pa lang dapat napatawad mo na yung ganung bagay. Next question is, paano daw ako mag-effort sa mga kaibigan ko? Like, kung financially lang daw ba or what, ganyan. So, most of the time, hindi ako financially
nagpapakita ng effort. Siguro nung maluwag-luwag yung sitwasyon, like wala akong ibang purpose na alam mo pinag-iipunan, wala akong ibang oo, sobrang talagang gastos kung gastos gano'n. Pero yun nga, siyempre habang lumalaki, habang tumatanda tayo, mas nakikita natin kung ano yung mga value in life. So ako, more on, mas nag-exert ako ng effort. Bukod sa time, siguro sa pagiging creative ng mga bagay. Siguro yung mga, yun time talaga yung pinaka-importante para sa akin. Tapos, yun, accepting kung sino yung meron, kung ano yung dala ng isa. Hindi kami talaga, siguro isa na lang sa example ko dun, alam nyo na kung ano yung madalas makita ng mga kaibigan ko. So, most of the time kami talaga, pag may celebration, kung sino yung magdadala ng ganito, dala lang. Walang required, ikaw magdala sa ganito, walang ganun. Like, kung sino lang talaga yung gusto magdala ng kung ano, anik, mga ganyan. Appreciated sa amin yan. As in, hindi kailangan pag-usapan yung ganyang bagay. And, yun nga, sabi ko sa inyo, mahalaga na ma-identify nyo sa sarili nyo kung saan nyo gusto mabilong kasi depende yan kung ano nga yung gusto nyong ma-receive. So, kung tingin nyo, high class kayo as a person, so yun ang mga mamahaling kinemables, doon lang tayo sa mga mayamanin din, di ba? So, hindi kami doon. Hindi ako doon. So, huwag nyo kaibiganin kung yun yung gusto nyong mangyari, ganun. Kasi para sa akin, mas iba ang importante. Lahat tayo kayang gawin yung financial kinemables na yan. But, mas, more than that, merong mas importante doon na mas meron tayong kailangang matutunan. So, regardless kung mas ang binavalue nyo about sa brand, kineme, ganyan. So, dun kayo, ayun. So, hindi ko rin dinidisregard yung feeling ng mga ganun na parang, dapat kung mag-invest ka, ganito, mamahalin. Okay lang din, okay lang ha. So, sabi ko sa inyo, yan. So, i-identify nyo sa sarili nyo kung saan kayo belong, kung sino yung gusto nyong kasama. Tsaka dahil tatandaan nyo lang palagi, if alam nyo kung ano yung ginawa nyo sa ibang tao, babalikin sa inyo, maniwala kayo. It's not about the karma lang. Like, naniniwala ako na kaya bumabalik sa atin yung mga bagay na ginagawa natin. Because there's things na, alam nyo yun, na kailangan matutunan natin doon sa bagay na yun. So, if you do something good, then it will be reflected na babalik siya sa inyo. Bakit? Kasi may lesson doon na mapupulot kayo even it's good. Then, kung hindi naman, minsan kailangan lang din natin pagdaanan yung mga ganong bagay para mailagay natin yung sitwasyon, yung mga sarili natin doon sa sitwasyon. Kasi nga, para ma-experience nyo, literal na kung ano yung feeling na kung paano nyo tinrato yung tao sa ganong sitwasyon. Ayun, tingin ko kaya lang siya bumabalik para dun sa lesson na yun. So, and the most painful part talaga lang din sa mga ganong instances, lalo na if gumawa tayo ng mga hindi maganda, is babalik siya sa inyo sa unexpected things. Even in a good, bumabalik siya sa atin na hindi natin inaasahan na panahon. Ayun. So, ayun, kayo bahala kung paano niyo ma-manage ang buhay-buhay niyo, di ba? Kung gusto niyo maging happy-happy lang, ayan. Kung gusto niyo na magaan lang yung isip, and ayun, siguro pagdating sa pakikipagkaibigan, dahil huwag kayong magkaroon ng competition. Itrato nyo yung mga kaibigan nyo as kapatid, pamilya, ganyan. Kasi siguro okay din naman na may competition, but healthy competition. But yung case na parang may madadown, may madadrag, alam mo yun, may makaka-feel ng burden, may makaka-feel na, alam mo yun, parang basta something off na about dun sa circle of friends. Wow, wag naman sana kayo mabot dun. Like kung sino yung talented, kung sino yung meron, why, alam mo yun, why not share? Give some ideas, give some inspiration. Parang, tulungan mo yung ibang tao na makatayo din. Identify mo ganun. Siguro ako, yung naging tulong ko lang din sa mga kaibigan ko. Na-identify ko yung iba't ibang skills nila. Kasi feeling ng iba kong kaibigan nun, parang wala na, end of the world, ito lang. Hanggang sa isa ko sila, identify, ano ba talent mo? Ano ba kaya mo? Ganto, ganyan. Ayan, pagkakitaan mo yan, Day. Kasi ako talaga madaldal ako. So, ginagamit ko yung kadaldalan ko to talk about things. More on, lang, personal things alam mo yun, one-on-one, sa person lang, ganyan. Pero not to the point in public, like doing this. So, yung ginagawa ko lang siguro in public, inserting products, ganyan. So, kung ano yung personal reviews, ganyan. But, yun, yung mga personal topics about sa ganito, hindi ako masyadong nag-share. Siguro yung unang share ko ng personal topics about marriage pa, ganun. But, ayun nga. So, syempre, depende pa rin yun sa atin. Depende pa rin sa inyo. And I respect what you think. So, ayun lang. Siguro yun lang yung perception ko talaga. I hope, siguro yung iba nakarelate. Yung iba, baka, ewan. Yung iba siguro, kung nakatulong man sa inyo. Thank you kasi nagamit nyo to. Nagamit ko tong platform to enlighten you. Ayun lang. So, actually, madami pang mga question and mga bagay-bagay. Kaya lang, ilang videos na to. Ikaw compile ko 3. Hindi na kaya ang, basta ayun, power, inaantok na ang ante nyo. Ayun, tuyo na kasi yung buhok ko. So,
Tutulog na ako guys. See you on my next video. Follow for more. Thank you.